Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ng isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai upang makipag-usap sa Diyos at upang matanggap ang 10 utos na ipapaliwanag niya sa mga tao na gawin nila upang maging bayan sila ng Diyos. Natagalan siya sa itaas ng bundok, 40 araw at 40 gabi. Sa matagal na panahong ito, nainip ang mga tao. Inakala nila na kung ano na ang nangyari kay Moises. Inudyok nila si Aaron, ang matandang kapatid ni Moises, na siya na ang manguna sa kanila. Naghahanap din sila ng larawan ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Nagpakolekta si Aaron ng mga ginto sa mga tao at ito ay ginawa niyang guyang ginto. Nagkaroon sila ng pistahan at sinamba nila ang guyang ginto na ito. Ito raw ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Doon sa itaas ng bundok, pinaalam ng Diyos kay Moises ang ginagawa ng mga tao sa baba. Talagang nagalit siya. Nakita niya na talagang napakatigas ng ulo ng mga tao. Pagkatapos ng maraming kababalaghan na kanilang naranasan sa Ehipto na ginawa ng Diyos para sa kanila, pagkatapos lang ng pangako nila na si Yahweh lang ang Diyos na sasambay nila, kaagad sumamba na sila sa isang Diyos-Diyosan. Gusto na ng Diyos na lipulin ang mga tao. Walang kwenta ang mga taong ito. Papalitan nila siya ng isang bayan na galing sa lipi ni Moises. Namagitan si Moises. Nakiusap siya sa Diyos. Nagdahilan siya kay Yahweh. Ito ang kanyang mga dahilan. Huwag niyang lipulin ang mga tao. Anong sasabihin ng mga Ehipsyano? Na masama ang balak ni Yahweh sa mga Israelita? Nilikas lang nila siya
Nilikas lang niya sila sa Ehipto upang patayin sa kabundukan. Ang pangalawang dahilan na ibinigay niya, tandaan mo ang iyong pangako kay Abraham, Isaac at Moises, O Diyos, na kanilang mga ninuno, na pararamihin mo sila, ang lahing ito, na kasindami ng mga bituin sa langit, at bibigyan sila ng kanilang lupain, magpakailanman. Pinakiusap ni Moises si Yahweh. Pinakiusapan ni Moises si Yahweh na maging tapat sa kanyang mga pangako. Pinakinggan naman ng Diyos ang pakiusap ni Moises. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kalapit si Moises sa Diyos. Sinasabi ng Diyos ang kanyang balak para ng isang kaibigan. Si Moises naman ay nangungusap sa Diyos na parang isang kaibigan na nakikiusap sa kanya para sa Israel. At nakinig naman si Yahweh kay Moises. Talagang dakila si Moises. Nagpapakita din sa pangyayaring ito na hinahayaan ng Diyos na maging malapit sa kanya ang tao. Ibig din ng Diyos na makiisa sa mga tao na kinausap niya si Moises ng tapat ng 40 araw at 40 gabi at hinayaan niyang i-persuade siya ni Moises. Itong katangiang ito ng Diyos ay lalong tumingkad noong ang anak niya ay naging tao. Ito na ang pinakamaliwanag na pagpapahayag kung gaano kalapit ang Diyos sa tao. Kung tayo ay nagdarasal, tayo ay lumalapit sa Diyos. Maaari din tayong makiusap sa Kanya para sa ating kapwa at nakikinig niya ang Diyos sa pakiusap natin. Naniniwala ba tayo sa Kanya na maging mabisa din ang ating pakiusap sa Diyos para sa ating bayan? Nakikiusap tayo sa Diyos para sa ating bansa. Salamat o Diyos at ipinakita mo sa amin na maaari kaming makiusap sa iyo. Gaya ni Moises, sana palagi din kaming magdasal para sa aming bayan na talagang nangangailangan ng maraming pakiusap dahil sa marami niyang kasalanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.